Hi guys, hello. Muli po, amazing araw po. Hello sa mga viewers, mga nagdi-DIY, mga veteranong pintor. And hello world. Ngayon pong araw nito may isi-share po ako sa inyong video. Ito po ay ang marble effect na light gray. Madali po itong matutunan at madali rin pong pag-aralan yung bawat pahid ng gray kasi isang kulay lang po ito. And isa pa, madali rin po itong mapag-aralan kung paano po ang paggawa. Okay, ang una po ay mag-base ka po muna ng puti. Ito po ay lahat ay latex. Lahat po ng ginamit ko dito ay latex. Ang top coat lang po nito is liquid tile. Ang gamit ko po sa pagmamarble kasi pagka nag-top coat ay lagi po liquid tile, top coat clear. Kaya ito po, ang preparation ko po nito after na lagyan ng white na latex ay drying time. So magpapalablaw ako ng light gray, titimpla ko sa puti, lalagyan ko ng konting itim. And syempre pag nalablaw na ito, ipapahid ko na lang ng paislant kung ano pong design ng nakikita natin sa marble. Yun na lang po ang ating gagawin para di po kayo mahirapan kung sakali po kayo maka-encounter ng ganito. So pagkatapos po meron po kayong foam na medyo basa-basa, inyo pong dadampian yung pinahid yung gray sa wall para mabasag ang bawat panabi ng pintura o nung magnipis, kumalat. At syempre pagkatapos nun ay kailangan pa rin po natin ng brush para pampalis, kumalat ng maayos at magnipis ang mga bawat panabi at magmukhang totoo at umiilalim siya. Yun po ang pumaraan ng pagmarbol. So pagkatapos po nito ay dire-diretso lang po hanggang sa makuha natin yung gusto nating mapalabas kung ano itsura ng marble. Kailangan lang po natin na ang lahat ng area ng white ay malagyan natin ng gray. Kung pa sa gayon ay magkaroon ng haspi o sinasabi nila na linya ng marble effect. At ang nalabnaw na gray ay huwag niyo pong hayaan na matuyo sa wall kaagad-agad. Dapat po ito ay madampian nyo agad ng foam, babasag nyo bawat linya ng gray. Dahil ito po ay pagka nakapatsi lamang na hindi ko natin makukuha yung tamang paggawa ng marble effect kasi meron po tayong makapal na linya na hindi nabasag. Kailangan po yun ay mabasag, ano po? At higit sa lahat, kailangan po lahat ay nalalagyan natin, babasagan lahat natin ng foam na basa yung lahat ng napinturahan. After nun, babasagin naman natin siya ng brush na malinis para lahat ng mga hibla-hibla is dumapa at kumalat. Kaya po dinadampian natin yan ng foam na medyo basa. Yan po ay may konting pintura. Yan po ay kinakalat ko sa dingding at pinalalabo para lumalabas na umiilalim yung pinakang haspi ng marble effect. Yun po kasi ang pamamaraan para lumabas ang itsura niya. Merong makapal sa ibabaw na nababasag at meron namang umiilalim.
tandaan na ang paggawa po nito ay hindi po binibigla. Ito po ay uti-uti. Hindi po ito pinupersa. Kailangan meron din po tayong oras para sa paggawa ng ganito. Tatandaan nyo lang po lagi, ang paggawa po nito ay hindi pwede ang mainit at hindi rin pwede ang laging mainit ang ulo. Kailangan po ito pag ginagawa ninyo ay bukal sa puso ninyo, maliwalas ang inyong pag-iisip para makuha nyo at makaroon kayo ng dagdag ideya pa sa ginagawa ninyo. Yan na po, okay na po ang paglalagay natin ng aspi. So ang kailangan naman po natin is lining naman. Gamit ko ang pencil brush. Ang paglagay po ng lining nito ay binabasag din po katulad na nakikita nyo kanina. So ang tinimpla ko naman po is dark gray. Yung ating haspi na marble, yun ay light gray. So i-dark ko lang siya para hindi maglayo ang kulay niya. So yung dark na lining, pag tumatama sa light na haspi, so dark pa light, then may kasamang white. Kaya sila nagre-reshuffle, nababasag. So kung pagmabasdan talaga, akala mo parang marble talaga. At yun, kailangan magaling ka rin paggagawa ng lining. Kailangan detalyado rin ang paggawa mo kung ano yung nakikita mo sa mga tuwi na marble. So may basihan ka para makakuha ka ng idea, makita mo kung paano paggawa. So pwede mo i-apply kung ano yung nakikita mo. Kaya kung ikaw naman ay halimbawa nanonood dito sa akin at gusto mong makagawa ng mga ganyang pagkakataon, pwede mo rin gayahin ito o basihan para makagawa ka ng marble effect. Yan mga ka-amazing, nakikita nyo po ang paggawa ng lining. So kailangan po ang paggawa ninyo hindi ho binibigla. Kailangan magaan din ang kamay ninyo, hindi gasinong madiin, para kung sakasakali nakadampi lang po ang inyong kamay, hawak ang pinsel habang hinahagot nyo kung saan parte nyo ilalagay yung lining. So sa kung nyo pong magbamasdan, kita-kita naman po sa video na ginuguhit ko lang na hindi madiin, nakadantay lamang ang pencil brush sa wall. Yan, nakatapos na po tayo sa paglalining. So lahat naman po ay nalagyan natin ng parang nagka-crack, may hairline na lining. So magmamasdan niyo po yan ngayon. Parang totoo kung titingnan po talaga. Yan, ito naman po, gamit ko rin po ngayon is Davis Liquid Tile Top Coat Clear. Iro-roller ko lang po siya. Pwede po roller, brush, pwede po yan. Mapa-spray. Yan po ay top coat clear. Ibig ko sabihin po, ang paggamit po naman yan, hindi rin po basta-basta dinidina ng pag-roller. So linyado po para yung kitab niya hindi balahakan. Naka-shotball siya, nakalinya. Yan po ang ginagamit ko na top coat clear kasi yan po ay matibay. Okay, hanggang dito na naman po uli ako. Sana po ay may natutunan kayo sa share kong video. At sa mga nag-DIY viewers, mga veteranong pintor, sana po ay nakatulong sa inyo ito. At nag-iiwan lang po ako ng isang paalala na pag may kasama kang baguhan, huwag hamakin. Pagkus ito ay turuan mo para matuto, dahil ang tunay na maestro at eksperto ay hindi makikita sa dami ng kalaman mo, kundi sa pagiging makatao. Yun ay ang respeto. Sige po, maraming salamat po. Ingat po kayong lahat.